Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa airdrop ni KuCoin. Yan, sapagkat sila po ay nag-launch ng $10 million na airdrop. At kasabay po niyan ang pag-file ng legal charges ng US DOJ or Department of Justice. Kasi itong si KuCoin ay meron daw po siyang linabag na Bank Secrecy Act at yan po ay wala po silang KYC at saka hindi po nila sinusunod ang AML program or anti-money laundering program. Kaya yan yung accusation po ng US DOJ, yan, US Department of Justice sa kanila ay nagginagamit ng mga masasamang tao yung kanilang platform para gumawa ng mga krimen na involved sa pera. Yan, ginagamit daw po ng mga tao sa pagtransact ng mga katulad ng money laundering. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay KuCoin, cryptocurrency exchange, has released information that covers a 10 million airdrop of Bitcoin and KuCoin token. Kaya ayan, mamimigay po sila. Ayan, ang KuCoin ay naglabas po ng announcement na mamibigay po sila sa kanilang mga users ng libreng Bitcoin at saka libreng KuCoin token. Yan, KCS. Yung KuCoin token ay ito po yung kanilang native token. Yan, native token ng kanilang platform. Kaya kung pag si Binance ay meron siyang BNB, si KuCoin ay meron naman po siyang KCS. Kaya ayan, mamimigay po sila ng airdrop na nagkakalaga po yan ng $10 million para po yan sa kanilang mga users. Kaya kung gumagamit ka po ng KuCoin, ay asahan mo po na ikaw ay isa sa mga mabibigyan ng free airdrop na ito. Yan, Bitcoin po yan at saka KuCoin. This news was brought by the CEO Johnny Liu in a blog post on the exchange website on March 27. Kaya yan, inilabas po nila yung kanilang announcement na ito mismo sa kanilang blog post ng kanilang website. At ang naglabas po ng announcement na ito ay ang isa sa kanilang CEO na si Johnny Liu. The announcement was made shortly after the United States Justice Department filed charges against the exchange and two of its founders. Ayan, founders po pala yung dalawa. Isa lamang po ang CEO. Kaya ayan, sinabay po, isinunod po. Yan, kasunod po yung nung nailabas po yung announcement na ang United States Justice Department ay nag-file po ng charges. Yan, laban dito kay KuCoin at ang dalawang founders nito. Yan, pagkatapos lamang po ng announcement na ito ay inilabas ni Ginoong Johnny Liu ang kanyang announcement na ang KuCoin ay magkakaroon ng 10 million airdrop. His letter was also a note of gratitude to KuCoin users for their unwavering support and trust. Ayan, yung announcement po ay naglalaman na rin po ito ng pasasalamat. Siya ay nagpapasalamat sa mga unwavering support. Yan, wala pong katapat na suporta at trust or pagtitiwala ng mga users dito kay KuCoin. Kaya po nila ginagawa ang 10 million airdrop na ito para sa kanilang users. Dahil po yan sa kanilang walang katapat na suporta at pagtitiwala sa kanilang platform. In 3 days, fully developed rules regarding the airdrop will be advertised. Kaya ayan, maghintay lamang daw po tayo ng 3 araw. Yan ay ilalabas daw po nila ang rules or patakaran dito sa airdrop na ito. Yan, para syempre may masusunod pa rin na requirements
Yan, pero siguro simple lamang po siguro yan. Kaya abangan na lamang po natin 3 days. Yan, kung kayo po ay gumagamit ng KuCoin. The day before the announcement of the airdrop, the Justice Department accused the exchange and its founders of violating the Bank Secrecy Act due to the absence of the anti-money laundering program and a pending trial for running an unlicensed money transmitting business. Kaya yan, na-content po natin ito. Yan, yung tungkol dito sa nilabag na kaso ng KuCoin. Kaya po siya hinahabol ng US Justice Department. Yan kasi wala po kasi silang KYC at saka hindi po sila nag-i-implement ng anti-money laundering program. Pwede mong gamitin kaagad pwede mong gamitin kaagad lahat ng features ni KuCoin nang hindi dumadaan sa KYC. Hindi po katulad ng ibang mga exchanges na kailangan mo talagang mag-submit ng mga personal information mo katulad ng mga identification cards. Pero dito po kay KYC ay wala. Yan, napakaluwag at yan, kahit sino man ay pwedeng gamitin. Kaya sabi ng Justice Department ng bansang US ay nagagamit daw po ng mga kriminal ang platform ni KuCoin. Kaya yan ang kanilang pinakadahilan kung bakit nila hinabol itong si KuCoin. Yan, maliban dito ay meron po silang pending trial. Yan, kung saan ay nag-ooperate na po sila ng walang lisensya sa money transmitting business. Kaya yan, isa na rin po yan. Kaya patong-patong po yung kanilang kaso rito. After these allegations, KuCoin stated to its users that their funds are safe. However, the KCS, the exchange native token, fell by 12% in the next 24 hours. Ayan. Dahil po sa kaganapan na ito ay marami na rin pong mga users ni KuCoin ang nag-withdraw. Wini-withdraw na po nila yung kanilang malalaking mga cryptocurrencies or assets na nakalagay rito kay KuCoin. At yung na-content po natin sa nakalipas na video ay kung gaano kalaki yung na-withdraw ng mga users na Pepe tokens at saka Shiba Inu. Ayan. Ngayon ay ayon naman po, naglabas naman po ng statement ang KuCoin na safe naman po ang funds ng kanilang mga users. Yan. At hindi po magkakaroon ng problema maski sila ay nakakarap ng kaso. Yan, kung may kinakarap na kaso ay safe naman po. Yan, yun nga lang at bumagsak yung kanilang native token ng 12%. Pero syempre, hindi po tayo nakakasiguro diyan kasi malamang ay baka magbigay ng utos ang US DOJ na i-freeze ang lahat ng assets or lahat ng funds dito kay KuCoin. Kasi yun nga, yung kanilang accusation ay ginagamit ito ng mga kriminal. Kaya syempre, malamang ay mag-o-order kaagad ang US DOJ na i-freeze yan. Kaya syempre, nakakatakot yan. Kaya mas pinipili ng iba na i-withdraw na lang yung kanilang asset dito kay KuCoin habang may oras pa. Kaya yan po ang ginagawa ng karamihan dito ng mga users kay KuCoin. Pero maganda po yan. At least mamimigay naman po sila ng at least $10 million na worth or halaga ng airdrop. Kaya ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.